Kabanata 701. I am a noble. You dare show such disrespect. Papatayin kita. Galit na umuungal si Miguel. Walang pakialam si Lito, nagpadala ng malakas na suntok sa kanya. Thud. Bumulwak ang dugo mula sa ilong at bibig ni Miguel. Sa paglipad pabalik, si Miguel ay nagpupumilit na tumayo, nag-aapoy sa kahihiyan. Siya ay umungal, saktan mo ako ng isang beses, maglakas loob ako sa iyo. Walang sabi-sabi, lumakad si Lito, nagbigay ng isang sipa, pagkatapos ay sinundan ito ng isa pang suntok. At ayun nga, naghagis ng 12-12 suntok si Lito, naging duguan ang mukha ni Miguel. Nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat. Alam na alam nilang lahat ang kapangyarihan ni Miguel, ngunit sa harap ni Lito, tila siya ay ganap na walang pagtatanggol. Biglang, si Leandro, na sa wakas ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, ay iginuhit ang kanyang katana, at mabilis na tumaga patungo sa likod ng leeg ni Lito. Ingat! Sabay na sumigaw sina Zen at Ethan. Ngunit napakabilis ni Leandro, nagulat sila sa kanyang palihim na pag-atake. Akala ng lahat ay tapos na si Lito. Klang! Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpatigil sa lahat, hindi makapagbitaw ng isang salita. Sa isang nakakatusok na tunog ng metal, tumama ang katana sa likod ng leeg ni Lito. Napakunot ang sulok ng bibig ni Leandro sa malamig na ngiti. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding kirot na dumaloy sa kanya na para bang hindi siya naghihiwa ng laman kundi matigas, hindi maawat na metal sa halip. Malaking pagbabago ang kanyang ekspresyon, paano ito mangyayari? Matigas ba talaga ang batang ito? Sa susunod na segundo, biglang umikot si Lito, gumawa ng isang hakbang na natakot sa buhay na liwanag ng araw sa labas ni Leandro. Diretso niyang sinalo ang dulo ng samurai sword. Nakakabaliw siya. Nakakabaliw ang batang ito. Paanong ang laman ay makatiis sa bakal? Ang puso ni Leandro ay sumisigaw sa takot. Klang! Sa pamamagitan lamang ng kaunting puwersa mula kay Lito, ang espesyal na forged na steel samurai sword ay naputol sa dalawa. Ang kanyang mga galaw ay matulin, itinutulak ang espada sa puso ni Leandro. Kaka! Nanlaki ang mga mata ni Leandro sa hindi makapaniwala, nakalok kay Lito. Si Lito, na nagpapanatili ng isang stoic na ekspresyon, ay nagsabi, sino sa palagay mo ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na atakihin mo ako ng lihim? Hindi ka karapat-dapat. Isang magaspang na croak ang nagmula sa lalamunan ni Leandro. Ginamit ang lahat ng kanyang lakas, nagawa niyang bamulong sa kanyang huling mga salita, sayang, huli ko nang nalaman. Pagkasabi niyon, bumagsak siya sa sahig ng may kabog, hingal na hingal. Muling tumalikod si Lito, binunot ang kanyang Asher Scale Sword, handang harapin si Miguel. Tigil na. Ang tinig ng emperador ay biglang dumating, hindi mo siya maaaring patayin. Lumingon si Lito, binigyan siya ng malamig na tingin, at naramdaman ng emperor na parang sinasakal ang kanyang lalamunan. Siya ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala astounded. Ang binatang ito ay may napakagandang presensya. Walang pakialam si Lito sa mga ito, malamig niyang sinabi sa Emperor, nagplano siya ng pakana laban sa iyong anak, ngunit nagsusumamo ka pa rin sa ngalan niya. How dare you? Kinakausap mo ng ganyan ang kamahalan na Emperador, paano ka magiging napakayabang at walang galang? Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw na may galit, pagkatapos ay tumingin sa emperador na may nakamamanghang ekspresyon. Bumaba ang kamao ni Lito, na nagpakawala ng lakas, at pinalipad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Inihayag niya ang kanyang sama ng loob, I hate the sound of dogs barking. With that, walang ibang nangahas na magsalita. Noon ay sinabi ng emperor, syempre, hindi ko rin gustong iligtas si Miguel. Ngunit ang kawaklan ay may napakalaking kapangyarihan sa kasalukuyan. Kung papatayin mo si Miguel, tiyak na maghihiganti sila sa iyo, hindi ko sila mapipigilan. Ngumuso si Lito na may pang-aalipusta, hindi mo na kailangang pigilan sila, maghihintay ako sa kanilang paghihiganti. Pagkasabi nito, bago pa man makapag-react ang sinuman, direktang itinutok niya ang kanyang espada sa leeg ni Miguel. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kwarto. Automatikong tumabi sa kanya ang mga taong nakaharang sa daanan niya. Puno ng pagkamangha ang mga tingin sa kanilang mga mukha habang pinagmamasdan si Lito. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Evan Yoshida at sumaludaw kay Lito, Master Argel, andito ka na, hinahanap ka na ng lahat. Master Argel. Nagbago ang mukha ng Emperor, nakatingin kay Lito na may pagtataka, pwede bang ikaw na ang young master? Hindi mapakali si Lito na sagutin ang Emperador, kaya sinagot siya ni Evan, kamahalan, ito nga ang batang guro. Walang pakialam na sinabi ni Lito, maestro man ako o hindi, ito ay walang kabuluhan sa akin, ito ay isang titulo lamang.
Ang hindi niya sinabi ay ang kanyang antas ay matagal nang nalampasan ng isang master, ang pagtawag sa kanya ng isang master ay isang insulto lamang sa kanya. Nang malaman na si Lito ang batang guro, muling nagbago ang mukha ng lahat. Tuwang-tuwang pumalakpak si Evan, ang kuya ko talaga ang young master. At lalo pang napuno ng paghanga si Zen, diretso itong lumapit sa kanya, at niyakap ang braso ni Lito. Tatay, gusto kong pakasalan si Lito, hindi ako magpapakasal sa iba maliban sa kanya. Nagsalita siya na may determinadong mukha. Mukhang problemado ang Emperor, Zen, 15 ka pa lang ngayon, medyo maaga pa para pag-usapan ito. Ngumuso si Zen, gusto ko na siyang pakasalan ngayon, paano kung kinuha siya ng ibang babae? Pinunasan ni Lito ang kanyang mga templo, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo, wala siyang iniisip tungkol kay Zen. Kaya, tinuro niya ang bintana at biglang sinabi, tingnan mo dali, may baboy na lumilipad sa langit. Saan? Tumingin si Zen sa bintana. Tumawa si Lito, ikaw pala. Habang nakababa ang bantay ni Zen, mabilis na nakatakas si Lito, na wala nang walang bakas. Noon lamang napagtanto ni Zen na siya ay nalinlang. She stomped her feet in frustration. This man, kahit tumakbo ka pa sa dulo ng mundo, papakasalan pa rin kita. Gabi na, sa tirahan ng pamilya Kawa. Isang itim na kabaong ang inilagay sa sala. Nasa loob si Miguel, na pinatay ni Lito. Ang mga miyembro ng pamilyang Kawa ay nakatayo sa tabi nito, kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tila pinakamalungkot na nakatayo sa harap na hanay. Siya ang patriarch ng pamilyang Kawa, si Julius Kawa. Lumapit ang mayordoma at sinabi kay Julius, Mr. Kawa, oras na. Malungkot ang mukha ni Julius, malamig na nagtanong, malinaw na ba ang lahat? Ito ba talaga ang ginawa ng batang Grandmaster? Tumango ang mayordomo, oo, siya iyon. Yung Grandmaster. Sa tingin mo ba kung may Grandmaster rank, walang makakahawak sa'yo? Ngumisi si Julius at nag-utos sa nakakatakot na tono, makinig kayong lahat sa utos ko. Pakiusap, magsalita, Patriarch. Agad namang tumugon ang lahat. Sinabi ni Julius, agad na pakilyusan ang lahat ng koneksyon, anyayahan ang mga eksperto mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, sa anumang paraan, patayin ang batang Grandmaster. Ang mayordomo ay nagtanong, Guro, ano ang ibig mong sabihin sa kahit anong halaga? Sinulyapan ni Julius ang kabaong, ikinuyom ang kanyang kamay na bakal, at napangiti ito, sino mang makapatay sa kanya, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Kawa. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Tila determinado ang guro na mamatay kasama ang batang Grandmaster. Sa napakalaking tukso, walang alinlangang mahihirapan ang batang Grandmaster na takasan ang sakuna na ito. Ngumisi ng masama si Julius, young Grandmaster, dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Iyon ay nananatiling upang makita. Maya-maya lang, may mahinang boses na biglang dumating. Nagulat ang lahat, hindi pamilyar ang boses na ito, tumingin sila sa paligid, at nang makita nila ang lalaking dumating, lahat sila ay nanlamig. Nakita nila ang isang binatang may gwapong mukha, nakasuot ng puti, na nakatayo sa ibabaw ng kabaong. Sino ka? Bumaba ka na dyan. Nagbago ang mukha ni Julius, at sumigaw siya ng galit. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Lito, ang pangalan ko ay Lito, nandito ako ngayong gabi para ayusin ang ilang mga personal na isyo kay Mr. Kawa. Ang mga walang kaugnayan, mangyaring umalis. Kung hindi, kung ikaw ay nasugatan, hindi ako mananagot. Hehe, ilang Lito? Masyado kang nagsasalita. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang magagaliti na lalaki mula sa pamilya at kinutya si Lito. Ito ang pamilyang Kawa. Sino ka sa tingin mo para manghimasok? Umalis ka na. Magpatuloy na sana siya nang biglang natapos ang pagsasalita niya. Lahat ay tumingin sa kanya na nalilito, only to find his eyes wide open, his expression frozen in shock. Isang itim na karayom ang tumusok sa kanyang lalamunan. Thud! Bumagsak ang lalaki sa susunod na sandali. Namutla ang mayordoma at agad na pinuntahan siya. Kinuha niya ang pulso ng lalaki at hindi makapaniwalang sinabi, siya. Patay na siya. Tumingin si Julius kay Lito, malamig na sinabi, sino ka, binata? Ngumiti si Lito at sumagot, ako ang handa mong gawin ang lahat para mamatay. Nang marinig ito, ang mga kalamnan ng mukha ni Julius ay kumikibot ng hindi mapigilan, nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Ikaw ang batang Grandmaster. Good. Very good. Ikaw pa nga mismo ang pumunta sa amin. I will use your head to sacrifice to my son. Dahil doon, tumayo siya ng may malakas na pagsabog, ang kanyang kamay ay hugis kuko ng agila, at inabot si Lito. Sa sobrang bilis, hindi napigilan ni Lito na mapabuntong hininga. Tila na kumpara sa kanyang anak, si Julius ay isang mabigat na kalaban.
Mabilis na umiwas si Lito, at hinawakan ng kamay ni Julius ang kabaong, na agad na nadurog sa solidong kabaong. Si Julius, na may mabangis na tingin, ay muling sumalakay. Mas mabilis ang kanyang bilis kaysa kanina at mas malakas ang kanyang lakas kaysa dati. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Lito, ngunit hinarap niya ang pag-atake ni Julius. Ngumisi si Julius, "Binata, naghahanap ka ng kamatayan. Ang diskarte ng paghampas ng palad ko ay umabot na sa pagiging perpekto, kayang tumago sa isang bakal na plato. Manggahas kang salubungin ito ng direkta. Tiyak na lampas sa itaas ang iyong tiwala sa sarili." Bang! Nagkabanggaan ang dalawa. Lahat ng tao sa Kawa Mansion ay naghiyawan, ang ating Panginoon ay mananalo. Ang pagkamatay ng isang batang Grandmaster ay walang dapat ikaawa. Biglang lumipad ang isang silhouette, bumagsak ng husto sa lupa, na lumikha ng isang malaking hukay. Tuwang-tuwa ang lahat, pumalakpak at nagsasabing, "Ang aming master ay kabayanihan." Sa sandaling ito, isang boses na puno ng pangungutya ang dumating, "Dapat mo munang buksan ang iyong mga mata at makakita ng malinaw." Natigilan ang lahat, sinundan ang direksyon ng boses, at nakita si Lito na tamad na nakaupo sa isang upuan. Kaya kung maayos ang batang Grandmaster, ang nagdusa sa pagkahulog ay nagmamadaling pumunta ang lahat sa gilid ng hukay, nalaman lamang na nakahiga si Julius sa loob ng hukay, belang braso at walang silbi ang binti. Guru! Nagulat ang lahat at mabilis na binuhat si Julius. Humakbang si Lito patungo sa kanila, at isang grupo ng mga ninja ang hamarang sa kanyang dinaraanan. Ngumisi siya, sunod-sunod na suntok at sipa. Sabayan pa ng tuloy-tuloy na hiyawan, isa-isang naglaho ang mga balakid sa harapan niya. Tila lumakad si Lito sa isang lugar na walang tao sa paligid niya, at maayos na nakarating sa harap ni Julius. Bang! Tinapakan niya ang kanyang dibdib at maikling sinabi, "Any last words?" Walang emosyon ang tono ni Lito, blanko ang ekspresyon niya, na para bang nakatingin siya sa isang langgam. Si Julius ay hindi na mabangis, ngunit puno ng takot. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Grandmaster? Nakakakilabot. Huwag! Huwag mo akong patayin. Malapit nang mamatay, sa wakas ay natanto ni Julius kung gaano kasarap ang mabuhay. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lito. "I have given you chances before. If you didn't seek revenge, I wouldn't want to kill. But once you become a threat to me, you must disappear. Hindi mo ako mapapatay. Ang aming pamilyang Kawa ay mga maharlika sa korte, maging ang emperador." Ang mga salita ni Julius ay naputol sa kalagitnaan, habang si Lito ay naiinip at dinurog ang kanyang dibdib sa pamamagitan ng pagtapak. Umiling siya, naiinip na sinabing, "Pagmamakaawa, umiiyak, nagbabanta, bakit laging napakapurol ng iyong mga huling salita?" Sa isang casual na sulyap sa lahat, ang lahat ng mga tao ng pamilya Kawa ay labis na natakot kaya lumuhad sila, hindi nang ahas na salubungin ang mga mata ni Lito. Gumapang sila sa lupa sa loob ng 5 minuto, walang naririnig na anumang paggalaw, nagsimulang magtaas ng ulo ang mga mas matapang. Ngunit nalaman nilang umalis na ang batang Grandmaster, eksakto tulad ng pagdating niya, tahimik. Kabanata 702. Sumakay ng eroplano si Lito at bumalik sa Badok City. Habang naglalakad sa kalye, masigasig na pinag-uusapan ng mga tao ang Young Grandmaster. Ang Young Grandmaster ay nagwasak ng kalituhan sa ibang bansa, na nagdulot ng kaguluhan sa matataas na uri at sa maharlikang pamilya. Maging ang prinsesa ay iginiit na wala siyang pakasalan maliban sa kanya. Sa maikling panahon, ang Young Grandmaster ay naging idolo at pagmamalaki ng mga tao. Gayunpaman, hindi interesado si Lito sa mga isyong ito. Nagdala siya ng ilang maliliit na regalo, umuwi at nasiyahan sa oras ng pamilya kasama ang kanyang ama at kapatid na babae. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, binisita niya ang kanyang kasintahan si Sunshine Su. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong huling pagbisita niya sa Badok City, at matagal na silang hindi nagkita ni Sunshine. Ngunit abala siya sa paghahanda para sa kanyang graduate entrance exams at hindi niya sinisisi ang kanyang pag-absent. Ilang araw ang nakalipas, sinabi sa kanya ni Sunshine na lumabas na ang kanyang mga resulta ng pagsusulit at ito ay hindi inaasahang maganda. Nang marinig ito, natuwa si Lito para sa kanya at nangako ng isang pagdiriwang. Nang umagang iyon, pumunta si Lito sa bahay ni Sunshine. Si Sunshine ay tila mas maganda pa kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya ito ilang buwan na ang nakakaraan. Ang kanyang itim na tinte na mahabang buhok ay marahang nakatabing sa kanyang likuran. Nakasuot siya ng masikip na puting knit na pangitaas at isang itim na palda na nakayakap sa balakang, ang kanyang matikas na perba ay ganap na nakalabas. Sa sandaling bumukas ang pinto, sumugod si Sunshine sa mga bisig ni Lito, niyakap siya ng mahigpit.
Sa isang malambot na puso, binuhat ni Lito si Sunshine ng direkta sa kwarto. Pagkatapos ng ilang sandali, magkahawak kamay silang pumunta sa palengke para bumili ng mga grocery. Pagkatapos, bumalik sila sa bahay, kasama si Sunshine na namamahala sa pagluluto at si Lito ang tumulong. Hindi nagtagal, nakahanda na ang isang mapagpakumbaba ngunit masarap na pagkain ng 4 na ulam at isang sopas, at ang dalawa ay kumain ng buong sarap, magkaharap. Noon lang, biglang tumunog ang telepono ni Sunshine. Nang makita ang caller ID, bahagyang lumingon ang mukha ni Sunshine, kaagad niyang binaba ang tawag. Ilang sandali pa, muling nagring ang telepono, at muli itong pinalabas ni Sunshine. Nang makita ito, ibinaba ni Lito ang kanyang chopstick, nakasimangot, may gumugulo ba sa iyo? Wala. Umiling si Sunshine, kahit na hindi masyadong maganda ang kanyang mukha. Inabot ni Lito ang kanyang mukha, kung ano man iyon, sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Sunshine, at sinabing, ito ay personal na usapin ng pamilya, ayaw kong abalahin ka. Ikaw ang babae ko, ang problema mo problema ko, walang gulo. Napakatigas ng tono ni Lito. Nang marinig si Lito na iginiit ang gayong dominanteng pahayag, si Sunshine ay tumawa ng hindi mapigilan, ang kanyang mga pisngi ay namumula. Saglit siyang nag-alinlangan, at sa wakas ay nagpasya, sinabing, sige, paano mo ako ay escort sa Hong City bukas. Nagulat si Lito, taga Hong City ka. Palagi niyang inaakala na si Sunshine ay isang lokal ng Badoc City, ngunit sa nangyari, siya ay mula sa Hong. Tumango si Sunshine, ang aking pamilya ay mula sa lungsod ng Hong, ngunit lumipat ako noong bata pa ako at tumira kasama ang aking mga kamag-anak sa lungsod ng Badoc. With that, she let out a sigh, at kapansin-pansing umitim ang kanyang kutis. Nang makita ang pag-aatubili niyang magsalita pa, hindi na nagtanong pa si Lito. Paimpol niyang hinawakan ng mahigpit ang malajade nitong kamay sa kanyang palad. Ang lungsod ng Hong ay matatagpuan sa gitnang rehiyon ng Lox Country, isang mataong metropolis na puno ng mayamang tradisyonal na pamana. Napapaligiran ng mga bundok sa lahat ng panig, ang magandang lungsod na ito ay umunlad sa ilalim ng basang hangin, at kilala rin bilang isang lungsod ng magagandang kababaihan sa Lox Country. Dumating sina Lito at Sunshine sa lungsod ng Hong, magkahawak kamay habang papalabas sila ng istasyon. Sis! Sa sandaling ito, isang nakaistilong batang babae na nakasuot ng salaming pang-araw ang lumapit sa kanila. Ang balat ng batang babae ay maputi at tila siya ay 15 o 16, ngunit ang kanyang figure ay hindi kapani-pani, walang mahusay na binuo, matangkad at hugis. Bagamat hindi kasing ganda ni Sunshine, maaari siyang ituring na isang karaniwang kagandahan. Sa sandaling lumitaw siya, nakaakit siya ng ilang mga hinahangaang sulyap mula sa opposite sex. Kumaway si Sunshine sa kanya at ngumiti, tumatawag, Angel. Pagkatapos ay ipinakilala niya siya kay Lito, ang kanyang pangalan ay Angel Su, ang aking pinsan. Tumango si Lito kay Angel at simpleng sinabi, hello, ako si Lito Argel. Si Angel ay sumulyap kay Lito, pagkatapos ay sa kanilang mahigpit na magkahawak na mga kamay, at ang kanyang ekspresyon ay naging medyo hindi kasiya siya. Lumapit siya sa tenga ni Sunshine, at bamulong, sis, siya ba? Boyfriend mo ba siya? Tumango si Sunshine, nakasandal sa balikat ni Lito, at masayang sinabi, oo, siya nga. Hinawakan ni Angel ang kamay ni Sunshine at hinayla siya sa isang tabi, hindi nakaimik, sis, anong klaseng panlasa mayroon ka? Ang lalaking ito ay hindi gwapo o mukhang mayaman. Ano ang nakikita mo sa kanya? Ngumiti si Sunshine, gusto ko lang siya. Sis, bilang isang babae mula sa pamilyang Su, maraming mayayamang pangalawang henerasyon sa Hong City ang naghihintay na mapagpilian mo. Wala ba sa kanila ang mas magaling kaysa sa lalaking ito? Mag-isip ng mabuti. Sabik na sabik si Angel kaya sinimulan niyang itapak ang kanyang paa. Malaki ang relasyon niya kay Sunshine, natatakot na baka sayangin ng kanyang pinsan ang kanyang alindog sa isang hindi karapat-dapat. Enough, no more talking. Nakapagdesisyon na ako. Matatag na nagsalita si Sunshine. Nang makitang medyo naiinis si Sunshine, hindi na nagsalita pa si Angel, ngunit nanatili siyang naka-poker face kay Lito. Lumipat sila patungo sa isang sasakyan na kotse, nagmamadaling bumaba ang driver para pagbuksan sila ng pinto. Hindi na kailangan, kaya ko ang sarili ko. Binuksan ni Lito ang pinto sa likod, hayaang maunang makapasok si Sunshine, at pagkatapos ay sumakay siya sa kotse. Nang makita ito, nagpakita si Angel ng higit pang paghamak. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, masasabi na ang pamilya ng lalaking ito ay walang kahit isang driver. Kailangan niyang gawin ang lahat ng personal. Sis, kain muna tayo. Ilang taon ka nang hindi umuwi.
Pagtapos natin kumain, mamasyal tayo. Inihanda ni Angel ang plano na may isang nakakalokong ngiti. Magiliw na tumawa si Sunshine at tumango bilang pagsang-ayon, susunod ako sa iyong ayos. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa isang mataong business area at huminto sa harap ng isang malaking gusali. Isang grupo ng mga tao ang bumaba sa kotse at sinundan si Sue Angel sa pinakamataas na palapag ng gusali. Ang lugar na ito ay isang high-end na western restaurant, na may marangyang palamuti, malasalamin na sahig, at napakalaking floor-to-ceiling na bintana na nag-aalok ng bird's-eye view ng buong Hong City. Ginabayan sila ng waiter, umupo sila sa tabi ng bintana. Here are your menus, nagtakda ng menu ang waiter sa harap ng bawat tao. Isang beses lang itong sinulyapan ni Lito bago ito pinabayaan. Hindi siya mahilig sa komplikado ng mga pagkain sa kanluran at walang pakialam na nagtanong, may bigas ka ba rito? Sa sinabi niya, natigilan ang waiter, pardon. Ang mga taong nakaupo sa tabi nila ay hindi napigil ang tumawa. Namutla sa kahihiyan ang mukha ni Angel. Iritadong bulalas niya, oy, western restaurant ito, hindi food stall. Steak at salad lang ang hinahain namin, hindi kanin. Saan nanggaling ang oddball na ito? Nang hihingi ng kanin sa isang western restaurant, baka wala na siya sa isip niya. Naisip niya. Ngumiti si Sunshine at sinabing, okay lang, orderin ko siya. Og, anong istorbo? Si Angel ay tumingin sa kanyang pinsan na nag-order ng may gilas, malakas na pakiramdam na si Lito ay hindi tugma para sa kanya. Pagkatapos ng maraming problema sa pagdedesisyon kung ano ang iuutos, nagsimula silang tatlo na kumain at magkwentuhan. Si Angel ay walang humpay na nagtatanong kay Lito, anong uri ng trabaho ang ginagawa mo? Nagpapatakbo ka ba ng isang kumpanya? O ikaw ay isang lingkod bayan? Tumaas ang isang kilay ni Lito, at mahinahong sumagot, sa totoo lang, sa kasalukuyan ay wala akong permanenteng trabaho. Nang marinig ito, inikat ni Angel ang kanyang mga mata, ang ibig sabihin ng walang trabaho ay walang trabaho, ano ba itong walang steady na trabaho? Ang kanyang pagtingin kay Lito ay lalong nabawasan, kung gayon, ano ang iyong background sa edukasyon? Ang aking kapatid na babae ay naging isang nangungunang estudyante mula noong maliit. Mahinahong sumagot si Lito, nagtapos ako ng elementarya. Paf! Si Angel ay nasa kalagitnaan ng pag-inom ng red wine, ang apat na salita na sinabi niya ay naging dahilan ng pagluwan nito. Seryoso ka ba? May mga taong elementarya lang nag-aaral sa panahon ngayon. Huwag mong sabihing nanggaling ka sa malayong lambak ng bundok. Halos ibalik niya ang mga mata sa kanyang ulo. Hindi niya alam na tumango lang si Lito, at seryosong sumagot, tama ka sa hula, galing ako sa isang malaking lambak ng bundok. Bang! Hinampis ni Angel ang baso ng alak sa mesa, na sana ay masipa niya si Lito palabas ngayon. This kind of loser, totally not suitable for her like fairy cousin. Nang makita si Angel na halos malagutan ng hininga sa galit, isang pakiramdam ng kasiyahan ang bumalot sa puso ni Lito. Napayuko siya at nagpatuloy sa pagkain. Sa pagtingin sa dalawang hindi nasisiyahang tao, hinimas ni Sunshine ang kanyang mga templo, naramdaman ang pananakit ng ulo. Sunshine! Maya-maya lang, isang malumanay at may kulturang boses ang dumating. Nakita niya ang isang matangkad, gwapong binata, na nakasuot ng mga designer brand, na humahakbang patungo sa kanya mula sa hindi kalayuan. Nang malinaw niyang makita ang mukha ni Sunshine, ang kanyang ekspresyon ay napuno ng matinding pagtataka, Sunshine, ikaw ba talaga? Kailan ka bumalik? Tumingin si Sunshine sa lalaki, nalilito, at nagtanong, sino ka? Tinuro ng binata ang sarili, ako si Lash Luo, hindi mo ba naaalala? Nagkita na tayo dati. Noon lang naalala ni Sunshine. Gayunpaman, medyo malamig ang kanyang ekspresyon habang tumango siya at sinabing, paumanhin, napakaraming taon na ang nakalipas, hindi ko na maalala. Ang mga tingin ni Lash ay hindi nahihiyang tumingin kay Sunshine ng ilang beses, hindi maitago ang kanyang pagkamangha. He said with a smile, hindi ko akalain na magiging mas maganda ka pa after all these years. Habang tinitingnan ng napakaalab na titig, medyo naging malamig ang ekspresyon ni Sunshine, sumagot siya ng walang pakialam, ganun ba, salamat. Si Lash, hindi inaasahan na si Sunshine ay napakalayo, hindi sinasadyang lumakad pasulong, na nagbabalak na hawakan ang kanyang kamay. Sa sumunod na segundo, direktang inilagay ni Lito ang kanyang mga braso sa baywang ni Sunshine at hinaila siya sa kanyang yakap. Nang makita ang babaeng inaabangan niyang yakapin ng iba, agad na nagalit si Lash, sumigaw, sino ka? Bitawan mo si Sunshine. Gamit ang walang pakialam na ekspresyon, sumagot si Lito, boyfriend niya ako, anong masama kung hawakan ko siya?
Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Lash, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Sunshine, boyfriend mo ang lalaking ito. Tumango si Sunshine, baka sa mukha niya ang kahihiyan. Nang makita ang gayong mahinhin na bahagi ni Sunshine, ang paninibugho ay sumabog sa puso ni Lash na parang bulkan. Sinulyapan niya si Lito at ngumuso, kapatid, sa iyong accent, hindi ka lokal, di ba? Saan ka galing? Sumagot si Lito, Badok City. Lash scoffed disdainfully, lahat ba kayo mula sa maliliit na lungsod ay napakahirap? Hindi ba kayo marunong magbihis ng kaunti kapag lumabas kayo, mukha kayong construction worker? Tumawa si Lito, bakit mahalaga kung ano ang isusuot ko? Basta't gusto ng girlfriend ko. Ikaw. Nang marinig ito, lubusang natigilan si Lash. Hindi na niya pinansin si Lito ngunit lumingon kay Sunshine, nakangiti at sinabing, Sunshine, napakatagal na, pwede ba tayong mag-chat ng mag-isa? With that, hinawakan niya ang kamay niya nang hindi naghihintay ng sagot. Nagsalubong ang mga kilay ni Lito, naglalabas ng lamig. Sa sumunod na segundo, hinawakan niya ang palso ni Lash. Nakaramdam si Lash ng matinding sakit at halos mawala ng hininga. Ahayaan mo na. Umungol siya sa sakit. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso, ang kanyang mukha ay napakalamig ng yelo. Malamig niyang sinabi, si Sunshine ang babae ko. Sa tingin mo ba ay masyadong mahaba ang buhay mo para hawakan siya sa harapan ko? Sumigaw si Lash sa galit, bata, subukan mo akong lagyan ng daliri. Kung hindi kita sasaktan, ang apelyido ko ay hindi Luo. Kinagat lang ni Lito ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik, biglang naglapat ng malakas na puwersa sa kanyang kamay. Basag. Walang kahirap-hirap na na-dislocate ang kamay ni Lash, nakalawit. Si Lash ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na panaghoy at direktang lumuhad sa sahig, gamulong-gulong sa sakit. Sa gilid, medyo namutla ang mukha ni Angel dahil nagmonolog siya sa sarili, masama ito. Si Lash na ito ay ang pinakapaboritong batang apo ng pamilya Luo, at ang kapangyarihan ng pamilya Luo sa Hong City ay napakalakas, kumpara sa pamilyang Su, sila ay nasa leeg. Sa pananakit ni Lito kay Lash, talagang hindi siya pababayaan ni Lolo Luo. Kabanata 703. Lito, nawala ka na ba sa isip mo? Humingi agad ng tawad kay Mr. Luo. Mabilis na sambat ni Angel. Nagkibit balikat si Lito, ganap na walang pakialam, siya ang nagsimula. Bakit ako hihingi ng tawad? Mahigpit na sinabi ni Angel, paano ka naging walang isip, sinusubukan kong tulungan ka. Kung hindi mo ito ayusin ngayon, kahit dalawang ulo ay hindi magiging sapat kapag si Mr. Luo ang sumunod sa iyo. Bumalik si Lito sa kanyang upuan, tamad na iniikot ang kanyang baso ng alak, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, ako, si Lito, Argel ang humahawak sa aking mga gawain ng mag-isa. Sis, saan nanggaling itong mayabang na walang isip? Halos nag-iinit, ipinadyak ni Angel ang kanyang paa at lumingon kay Sunshine, no offense, but with his intellect, hindi siya tatagal ng 3 episodes sa isang TV drama. Ano nga ba ang nakakaakit sa iyo sa kanya? Medyo nag-alala rin si Sunshine, kumunat ang noo niya kay Lito, sigurado ka bang magiging okay? Hinawakan ni Lito ang kanyang kamay at marahang pinisil, magtiwala ka sa akin. Kinagat ni Sunshine ang kanyang mapupulang labi at sa wakas ay tumango. Naaga ng kaguluhan ang atensyon ng waiter. Tinulungan nilang tumayo si Lash Luo, Mr. Luo, okay ka lang. Sinipa ni Lash ang waiter at sumigaw, go to death, nasaan ka kanina? Hanapin mo na ang manager mo. Nakilala ng lahat ng waiter si Lash at walang nang ahas na kontrahin siya, kaya agad silang pumunta para kunin ang manager. Anak, hintayin mo ako. Kung hindi kita paalisin ngayon, hindi na ako lalaki. Hawak-hawak ang kanyang nabali na kamay, sinigawan ni Lash si Lito sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sumando si Lito sa kanyang upuan, tumawa at sinabing, baka hindi ka na maging lalaki ngayon. Makalipas ang mga 5 minuto, mabilis na naglakad pasulong ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit. Siya ang manager ng restaurant na ito, si Manager Song. Nang makita ni Manager Song si Lash, napangiti siya, Yang Master Luo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Itinuro si Lito, malamig na sinabi ni Lash, nabalian ng batang ito ang kamay ko. Papuntahin mo rito ang ilang tao para putulin ang kamay niya. Pero hindi tama yon. Medyo nag-alinlangan si Manager Song, tutal mayaman man o maharlika ang mga kumakain sa restaurant na ito. Hindi niya kayang masaktan ang sinuman. Lash snap, ano bang problema nito? Ako ang iyong Diamond VIP customer sa tindahan mo. Gusto mo pa bang maging manager? Nang marinig ito, mukhang nahihiya si Manager Song. Lumingon siya para tingnan si Lito at napansin niyang medyo ordinaryo ang kanyang suot. Sir, anong anak ka ng pamilya? Masayang tanong ni Manager Song.
Pagkatapos, sumabad si Angel at sinabing, anong anak ng pamilya, lumabas siya ng bundok. Wala siyang trabaho. Nagsalita si Lito ng mayabang kanina, gusto niyang kunin ang pagkakataong ito para bigyan siya ng leksyon para maging mas mahinhin siya sa hinaharap. Nang marinig ito, agad na gumaan ang loob ni Manager Song. Ano? Isang walang pera na talunan, malaya siyang mangbuli. Anak, ang lakas ng loob mong magalit si Young Master Luo. Siguradong kinain mo ang puso ng oso at apdo ng leopardo. Lumuhad ka at humingi ng tawad ka agad, o tatawag ako ng security. Agad na binura ni Manager Song ang kanyang ngiti, itinuro ang isang galit na daliri kay Lito. Pasimpleng ngini siya ni Lito, mababa ang tingin ng aso sa isang tao. Naninigas ang mukha ni Manager Song, na para bang nataman siya kung saan ito nasaktan. Agad niyang hinablot ang kanyang walkie-talkie, Big Tiger, dalhin mo ang iyong mga kasama. May nanggugulo sa restaurant. Ang may-ari ng restaurant na ito ay hindi ordinaryong tao, na pinananatili ang isang grupo ng mga tao sa ilalim ng kanyang utos. Si Big Tiger at ang kanyang mga tauhan ay mga tao mula sa ilalim ng tiyan ng lipunan. Ang mga taong ito ay mas masama kaysa sa karaniwang security guard, makatitiyak na maaari nilang paiyakan ang batang ito para sa awa. Sa mga pag-iisip na ito, si Manager Song ay nanunuya. Maya-maya, may kaguluhan, 7 o 8 hudlong na may nakakatakot na mukha ang pumasok sa restaurant, bawat isa ay may hawak na bakal na tubo na kasing kapal ng braso. Nangunguna sa kanila ang isang malaki at matipunong lalaki na may maitim na kutis. Mabangis siyang umungol, sino ba ang naglakas loob na manggulo dito, sira ka na ba? Itinuro ni Manager Song si Lito, nagsasalita mula sa itaas, siya iyon, baliin ang kanyang 2 kamay at ihagis siya palabas. Napatingin ang malaking lalaki kay Lito. Nang makita niya ang isang katamtamang hitsura na lalaki na walang kalamnan, napangisi siya. Anak, huwag kang gagalaw at sisiguraduhin kung mas mababa ang paghihirap mo. Nilero ni Big Tiger ang kanyang bakal na tubo habang papalapit kay Lito. Sa pagtingin sa eksenang ito, patuloy na nagbabago ang mukha ni Angel, bakas ng panghihinayang sa kanyang puso. Noong una, gusto lang niyang turuan ng leksyon si Lito, ngunit hindi niya inaasahan na talagang tatawagan ni Manager Song ang mga magnanakaw. Kung bumagsak ang isang bakal na tubo, hindi ba ma-disable si Lito? Sa pag-iisip nito, agad siyang tumayo at sinabi kay Lash, Mr. Luo, alang-alang sa akin, pakawalan mo siya. Ano man ang gastos sa pagpapagamot, babayaran kita ng doble. Isang walang malasakit na ngiti ang ibinigay ni Lash, ano sa tingin mo ang mukha mo? Maliban kung hahayaan mo ang iyong kapatid na samahan ako ng isang gabi, ngayon, dapat kong baliin ang kamay ng talunan na ito. Pagkasabi nito, bumaling siya kay Big Tiger, ano ang kinatatayuan mo dyan? Kumilos ka. Habang pinapanood si Big Tiger na nagkarga gamit ang steel pipe, mabilis na tinakpan ni Angel ang kanyang mga mata, natatakot na makakita ng anumang madugong eksena. Bang! Sinabayan pa ng mahinang ungol, ang sigaw ni Big Tiger ang dumating. Lahat ay natulala sa eksenang nasa harapan nila. Sa isang kisap mata, si Big Tiger ang naghampas ng bakal na tubo kay Lito, ngunit kahit papaano sa susunod na segundo, ang bakal na tubo ay lumitaw sa mga kamay ni Lito, na tumama sa ulo ni Big Tiger. Nahati ang ulo ni Big Tiger sa isang iglap, tumulo ang dugo sa kanyang pisngi at bumagsak siya sa lupa. Ang grupo ng mga tulisan ay natulala, hindi nila inaasahan na si Lito, na tila walang kapangyarihan, ay gagawa ng ganoong kalupit na aksyon. Ngumuso si Big Tiger, lumapit ka sa kanya, guluhin natin ang batang ito. Nagsisiksikan ang lahat ng mga tulisan. Gamit ang isang bakal na tubo sa kanyang kamay, si Lito ay humampas sa kaliwa at kanan, na nagresolba ng isa-isa. Wala pang 10 segundo, puno na ang lupa ng mga humahagulgol na mga lalaki. Umupo si Lito sa upuan, pinag-cross ang kanyang mga paa, itinutok ang bakal na tubo sa mesa na tila ba ang tolong bell ng kamatayan, na nagpamanhid sa anit ng mga tao. Bibilang ako hanggang 3, lumabas kayong lahat, o haharapin ang kahihinatnan, 1. Sinabayan ng walang pakialam na mga salita ni Lito, tumakbo ang mga maliit na punk na parang nakakita ng multo. Bumaba ang tingin ni Lito kay Manager Song, na naramdaman niyang tumayo ang kanyang balahibo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang batang ito. He had misjudged. Bahagyang ngumiti si Lito, sabi ko isa kang aso na tumitingin sa mga tao, mali ba ako? Marahas na umawang ang sulok ng bibig ni Manager Song. Sa sandaling ito, isang chopstick ang biglang lumipad at tumago sa poste sa likod niya. Nang hina ang kanyang mga tuhod, at halos lumuhod, nagmamadaling sinabing, hindi. Hindi ka nagkamali. Lumuhod ka at aminin mo ang iyong pagkakamali. Kung maganda ang ugali mo, baka hindi kita mahawakan.
Itinuro ni Lito ang lupa. Namula ang mukha ni Manager Song at sunod-sunod na namutla. Kanina lang, siya na ang nagutos kay Lito na lumuhad at humingi ng tawad, at sa isang kisap mata, lumingon ang mga nasa mesa. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa aking Blue Rose Restaurant? Biglang umalangaw-ngaw ang isang bumang na boses. Napatingin ang lahat, at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makapangyarihang presensya na humahakbang. Wei Tianyang. Sa katunayan, siya ang may-ari ng Blue Rose Restaurant, isang kilalang tao sa Hong City. At nakasunod sa kanyang likuran ang isang payat at nakayukong matandang lalaki. Nakasuot ng magaspang na asul na tela, na may mga kulay abo na buhok at balbas, siya ay tumingin medyo sira. Marahil ay hindi ito nakikita ng iba, ngunit napansin ni Lito sa unang tingin na ang matandang ito ay isang martial arts master. Nang makita si Wei Tian, si Angel ay agad na nawala ng pag-asa. Si Wei Tian ay may palayaw sa Hong City ang Scorpion. Sa kanyang kabataan, siya ay umunlad sa underworld, nakipaglaban at pumatay sa lahat ng paraan, na nabahira ng hindi mabilang na dugo ang kanyang mga kamay. Iyon ay kung paano siya nagkamal ng napakalaking kayamanan at naging isang lokal na boss ng mob. Mula sa kanyang palayaw, malinaw na siya ay isang walang awa at walang awa na tao. Nagmamadali, lumapit si Angel sa kanya, ngumiti, at sinabing, CEO Yang, ako si Angel mula sa pamilyang Su. Sana ay mapatawad mo kami bilang pagsasaalang-alang sa aking lolo at pabayaan ang bagay na ito. Ngumisi si Wei Tian, Su family. I can let it go. Pero ang brat na ito ay masyadong mayabang. Huwag kang umasa na aalis nang hindi nasaktan ngayon. Sa isang tabi, mukhang matagumpay si Lash. Ngayong pumasok na si Wei Tian, tiyak na malalagay sa gulo ang bata. Nag-aalala, tumingin si Sunshine kay Lito. Ngunit tinuwanan ito ni Lito, inaaliw siya, ayos lang. Mga ipis lang sila. Mapipigil sa isang paa. Nagulat ang buong lugar sa sinabi niya. Ininsulto lang niya si Wei Tian sa pagtawag sa kanya ng ipis. Kahit na ang mga pinuno ng mga pamilyang So at Luo ay hindi kailanman maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Hindi talaga alam ng batang ito kung ano ang kamatayan. Si Angel ay tinapakan ang kanyang mga paa sa pagkadismaya ng palihim, sinumpa si Lito bilang isang tulala sa kanyang puso. Mabuti, putol ni Wei Tian, ang huling taong nang ahas na insultuhan ako ng harapan ay naging abo. Gusto kong makita kung sino ang nagbigay sa iyo ng katapangan. Ang mukha ni Wei Tian ay biglang bumagsak, ang kanyang mga mata ay napuno ng malamig na liwanag, puno ng isang pagpatay na layunin. Biglang tumayo si Lito at naglakad patungo kay Wei Tian. Ang matandang lalaki sa likod ni Wei Tian ay humakbang pasulong, humarap kay Lito, at malamig na sinabi, wala akong interes na sayangin ang aking oras sa isang batang brat na tulad mo. Mr. Yang, paano mo siya gustong mamatay? Masungit na sagot ni Wei Tian, gawin mo ang gusto mo, hawakan mo lang ito ng mabilis. Ang matanda ay biglang sumalakay, ang kanyang palad ay kumikilos ng kasing bilis ng kidlat, na nakatutok sa dibdib ni Lito. Tila pumutok pa ang hangin dahil sa lakas, na nagpapakita ng kanyang malalim na kapangyarihan sa loob. Ang mga ordinaryong tao ay matatakot at matarante sa sitwasyong ito, ngunit si Lito ay kalmado, hindi natitinag bilang isang bundok. Thud! Ang palad ng matanda ay tumama sa dibdib ni Lito, ngunit naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na tumalbog. Paano ito posible? Ang mga mata ng matandang lalaki, na kanina pa tamad na dulang, ay agad na nanlaki sa hindi makapaniwala, na nakatingin kay Lito. Sa sumunod na segundo, umatras siya ng ilang metro, puno ng pag-iingat ang kanyang ekspresyon. Hindi umimik si Lito, hinailan niya si Sunshine pabalik para maupo, at patuloy na humigop ng kanyang alak nang hindi nagmamadali. Mabilis na naglakad ang matanda sa gilid ni Wei Tian at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Pagkatapos noon, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Wei Tian. Tumingin siya kay Lito, tinitigan siya ng ilang sandali, ang kanyang ekspresyon ay hindi na mayabang at mapagmataas, bagkus ay puno ng pagpipitagan. Mabilis siyang lumapit kay Lito, na nagpakita ng nakakabigay puri ng ngiti, bata, maaari ko bang malaman ang iyong marangal na apelyido? Walang pakialam na sinabi ni Lito, kumakain ako. Ang hindi inaasahang tugon na ito ay muling nagpagulat sa lahat ng tao sa paligid na nang ahas siyang huwag pansinin ang mga salita ni Wei Tian. Gayunpaman, hindi nagalit si Wei Tian. Medyo nanigas ang kanyang mukha, at pagkatapos ay dali-dali niyang sinabi, well, I'll treat this meal. Manager Song, kunin mo na ang bote ng red wine na 10 taon ko nang kinokolekta, at hilingin sa kusina na ihanda ang top tier na steak. Naguguluhan si Manager Song, hindi alam kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Wei Tian. Ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita pa at agad na ginawa ang sinabi.
Ngumiti si Wei Tian kay Lito at nagtanong, mayroon ka bang iba pang mga kinakailangan? Tumingin si Lito kay Lash, na nakatayo sa gilid, at walang pakialam na sinabi, may isang basura sa tabi ko, nakakasira ng gana ko. Tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Wei Tian, at kumaway siya sa isang waiter, itinuro si Lash, paalisin mo siya. Ang mukha ni Lash ay naging hindi kapani-pani walang hindi magandang tingnan, Mr. Yang, ang aking lolo ay. Ikinaway ni Wei Tian ang kanyang kamay at malamig na sinabi, wala akong pakialam kung sino ang lolo mo, lumabas ka na, o huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Sa pagharap sa nangingibabaw na tingin ni Wei Tian, natakot si Lash at walang pagpipilian kundi ang umalis na nag-aatubili. Sa sandaling ito, dumating ang walang malasakit na boses ni Lito, parang hindi na lalaki ang isang tao. Nang marinig ang mga salitang ito, halos madapa si Lash sa kanyang sarili, tinakpan ang kanyang mukha, at tumakbo palayo sa napakalungkot na kalagayan. Habang tumatakbo siya, nagngangalit siya at bumubulong sa sarili, Lito, maaalala ka ni Lash Luo, darating ang araw ng iyong pagtutuos. Kabanata 704. Mabilis na naibalik ang normalidad sa restaurant, na ang lahat ay bumalik sa kanilang mga upuan upang kumain. Gayunpaman, ang ilan ay patuloy na nagtatakang sulyap kay Lito, na hinuhulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi maraming tao ang makakakuha ng pabor ni Wei Tian sa lungsod ng Hong. Ano ang background ng binatang ito? Ang pinaka-nagtaka sa lahat ay si Angel. Noong una ay inakala niya na si Lito ay tiyak na mapapahamak ngayon, ngunit ang kinalabasan ay nakakagulat na ganap na nabaligtad. Sinamantala ang pag-uusap ni Lito at Wei Tian, tumayo si Angel at sinabing, gagamit ako ang banyo. Habang nagsasalita siya, tiningnan din niya si Sunshine. Sinulyapan ni Sunshine si Lito. Tumango si Lito sa kanya, at tumayo siya para umalis kasama si Angel. Sa banyo, si Angel, habang nire-refresh ang kanyang makeup sa harap ng salamin, ay nagtanong kay Sunshine, ate, ano ang espesyal kay Lito? Kilala niya ba si Wei Tian Yang? Umiling si Sunshine, malamang ay hindi. Nagtanong muli si Angel, bakit napakabait ni Wei Tian sa kanya? Naguguluhan din si Sunshine. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, marahil ay dahil si Lito ay isang bihasang manlalaban, at gusto siyang i-recruit ni Wei Tian. Namulat si Angel, malamang iyon. But soon after, the spice came over her. Akala ko may special background siya, martial artist lang pala siya. Destined to be an enforcer, no future. Hinawakan niya ang kamay ni Sunshine, hindi nasisiyahang sinabing, sis, sa totoo lang naniniwala ako na hindi siya sapat para sa iyo. Pag-isipan mong muli. Ngumiti si Sunshine at sinabi, itinakda ko na ang puso ko sa kanya. Napabuntong hininga si Angel, kahit na mayroon ka, hindi papayag ang iyong ama. Palagi niyang iniisip na ipakasal ka sa isang mayamang pamilya upang patibayin ang ating relasyon sa pamilya. Sa pagbanggit nito, ang mukha ni Sunshine ay agad na naging malungkot. In a muffled voice, she expressed, I won't listen to him on this matter. Angel sympathetically looked at Sunshine. Ang ama ni Sunshine, si Dexu, ay isang karaniwang negosyante. Dahil sa ilang kadahilanan, ang kanyang relasyon kay Sunshine ay medyo malamig at malayo. Ang pamilyang Su ay hindi masyadong maayos nitong mga nakaraang taon, ngunit ang pamilya Luo ay umuunlad. Noon pa man ay nilayo ni Dek na ipakasal si Sunshine kay Lash Luo para makuha ang suporta ng pamilyang Luo. Nang bumalik ang dalawa sa restaurant, napansin ni Lito na hindi maganda ang hitsura ni Sunshine at binigyan ng malamig na tingin si Angel. Hindi nagtagal, natapos ang dinner party. Sir, gusto mo bang maglaan ng sandali upang magkaroon ng maikling pag-uusap sa aking opisina? Hindi ito tatagal ng higit sa 5 minuto, sabi ni Wei Tian kay Lito, bahagyang yumuko sa isang partikular na magalang na paraan. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay umiinom ng kanyang old na alak sa loob ng mahigit 1 dekada, at hindi tama na tumanggi. Sinabi niya kay Sunshine, bumaba ka at hintayin mo ako, malapit na ako. Tumango si Sunshine at tatalikod na sana. Natawa si Wei Tian at sinabing, ang ganda talaga ng girlfriend mo. Binata, talagang pinagpala ka. Dito, mayroon akong Diamond VIP card para sa restaurant. Tuwing kakain ka rito, ito ay magiging 50% discount. Ipinagpatuloy niya, kung ang iyong kaarawan, maaari mo ring tangkilikin ang isang top-tier na western na pagkain ng libre. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang membership card kay Sunshine gamit ang 2 kamay. Kinuha ni Sunshine ang membership card na may mahinang ngiti, salamat, Direktor Yang. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod na siya at umalis.
Sa pagtingin sa membership card, hindi napigilan ni Angel na mapabulala sa tuwa. Sis, alam mo ba na sa buong Hong City, wala pang 20 tao ang may ganitong card. Talagang mapagbigay ang direktor na ito. Pagkaalis ng dalawang babae, magkasamang pumunta sina Lito at Wei Tian sa opisina, kung saan naroon din ang Master Elder. Inanyayahan ni Wei Tian si Lito na maupo at inutusan ang isang tao na magtimpla ng isang kaldero ng Katanji tanging tsaa. Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Hindi makapaghintay na magtanong si Wei Tian, na puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Si Lito ay humigop ng kanyang tsaa at mahinahong sinabi, ang apelyido ko ay Argel, Lito Argel. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Wei Tian. Nakipagpalitan siya ng tingin sa matanda at nagmamadaling nagtanong, Mr. Argel, ang iyong kakayahan ay malalim at hindi maarak. Nabalitaan ko na ang isang batang grandmaster sa boxing na nangingibabaw sa 4 na panig kamakailan, ay mayroon ding apelyido na Argel. May koneksyon ba kayong dalawa? Tumingin sa kanya si Lito at casual na tumango, oo, ako siya, at siya ay ako. Si Wei Tian at ang matanda ay sabay na nagulat. Namutla ang mukha nila sa takot. Nang makita ang pagtataka nilang mga ekspresyon, tumawa si Lito, kung hindi ka naniniwala, maaari akong magbigay sa iyo ng isang demonstrasyon. Ang elder ang unang nagsalita, nagsasanay ako ng martial arts sa loob ng mahigit 50 taon. Itinuturing ko ang aking sarili na kabilang sa mga nangungunang practitioner sa Lux Nation. Gayunpaman, hindi ko makayanan ang kahit isang galaw mula sa iyo. Habang nagsasalita siya, tumawa siya ng nakakahiya sa sarili at yumuko kay Lito. Sa katunayan, ang titulo ng batang Grandmaster ay hindi pinagkalooban. Gayunpaman, umiling si Lito at sinabing, hindi ako Grandmaster. Sa sandaling marinig ito ni Wei Tian at ng matanda, nagulat sila. Natawa si Wei Tian at sinabing, Young Grandmaster, kahanga-hanga ka rin. Kung tutuusin, bata ka pa, at ang iyong kinabukasan ay walang hangganan. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay nagdulot sa kanilang dalawa na lubos na nabigla. Sa isang walang pakialam na ekspresyon, sinabi ni Lito, ang ibig kong sabihin ay nalampasan na ng aking lakas ang isang Grandmaster. Ano? Ang mga mata ng matanda ay namumungay na parang tansong kampana, puno ng hindi paniniwala. Sa kasalukuyang bansang Lux, walang nangahas na humakbang pasulong at angkinan na ang kanilang lakas ay nalampasan ng isang Grandmaster. Kahit na mayroon man, ang mga elite na iyon ay matagal nang nagtago, walang pakialam sa mga makamundong gawain. To think na nalampasan na ng binatang ito ang isang Grandmaster. Ang matanda at si Wei Tian ay naglock ng mga mata, ang kanilang mga ekspresyon ay sumasalamin sa isa't isa parehong lubhang nanginginig. Agad na tumayo si Wei Tian, ang kanyang saloobin ay labis na magalang, Master Argel, hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan noon. Humihingi ako ng paumanhin sa kawalan ng pagtanggap. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, okay lang. Sumagot si Wei Tian, paano magiging okay? Pagkasabi nito, sumigaw siya patungo sa pinto, pumasok kayong lahat dito. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, isang grupo ng mga tao ang pumasok, ito ay ang Manager Song at ang mga hooligan na iyon mula noon. Master Argel, sinaktan ka ng mga bastos na lalaking ito kanina. Maaari mo silang parusahan kahit na sa tingin mo ay nararapat. O dapat ko bang ipabali ang kanilang mga binti? Sinabi ni Wei Tian kay Lito, ang kanyang ekspresyon ay napakabangis. Nang makita ito, si Manager Song at ang iba pa ay namutla sa takot, agad na lumuhad para humingi ng awa. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, tama na. With that, marahan niyang pinatong ang kamay sa coffee table. Bang! Sa isang kisap mata, nabasag sa alikabok ang inukit na batong coffee table. Dahil dito, hindi lang si Manager Song, maging si Wei Tian at ang matanda ay nagulat, puno ng pagkamangha ang kanilang mga mukha. Tandaan, ang coffee table ay gawa sa solidong bato, ngunit ito ay ginawang alikabok ng walang kahirap-hirap. Walang sinasabi kung gaano kataas ang naabot ng kapangyarihan ni Lito. Binasa ng ilan sa mga duwag na hooligan ang kanilang pantalon sa takot, iminuwestro ni Wei Tian ang kanyang kamay, lumabas kayong lahat. Hanggang ay nagbold na parang pinatawad na sila, tumakbo ng ligaw na walang pakialam kung saan. Pagkatapos ay tumayo si Lito, walang pakialam na nagsabi, panahon na, kailangan ko nang umalis. Personal na inihatid ni Wei Tian si Lito sa sahig ng lobby, nag-aalok ng itim, gintong emboss na business card gamit ang dalawang kamay, guro, ito ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa Hong City, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin sa lahat ng oras. Handa ako sa iyong serbisyo.
Alam na ang kagandahang loob ni Wei Tian ay naglalayong makipagkaibigan sa kanya, tinanggap ni Lito ang card at ibinigay sa kanya ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sa puntong ito, naiinip na naghihintay si Angel sa kotse. Pagkasakay ni Lito sa kotse, malamig niyang sinabi, "Ano ang sinabi sa iyo ni General Manager Yang?" Nagkibit-balikat si Lito at sinabing casual, "Wala lang, gusto lang niyang bantayan ko siya." Pinanliitan ni Angel ang kanyang mga mata at sinabing, "Ha, gusto ka lang niya bilang bodyguard, ang paraan ng paglalagay mo ay mas maganda ang tunog." Hindi na nagabalang magpaliwanag pa si Lito at hinawakan lang ang kamay ni Sunshine. Nagmaneho ang kotse patungo sa business district. On the way, they passed a crescent-shaped lake. Malinaw ang tubig ng lawa, at napakaganda ng tanawin sa paligid ng lawa. Sa di kalayuan, ang mga gumugulong na berdeng burol ay pinalamutian ng ilang magagandang vilya. Nagliwanag ang mga mata ni Sunshine nang makita niya ang mga vilya, "Ilang taon na akong hindi nakabalik. Hindi ko inaasahan na ganito pala kaganda dito." Sinabi ni Angel, "Ang Crescent Lake ay isang mahirap na mapagkukunan. Ito na ngayon ang pinakamahal na piraso ng lupa sa buong lungsod ng Hong. Ang pinakamurang vilya dito ay 30 milyon din." Nang marinig ang presyong ito, hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Sunshine. Sabi ni Lito na may nakangiting mukha, "Kung gusto mo, pumili tayo ng isa sa ibang pagkakataon." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Angel sa harapan ay humagalpak ng tawa at walang imak na sinabi, "Tumigil ka na sa kalokohan. Sa posisyon mo, ang pagbili ng aking kapatid ng isang normal na apartment ay magiging kahanga-hanga." Ngumiti si Sunshine nang walang sinasabi. Ang milyon ay hindi isang maliit na bilang. Kahit na kayang bayaran ito ni Lito, hindi niya gugustuhing bilhin niya ang vilya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang sasakyan sa isang mataong commercial district. Sina Angel at Sunshine, ang dalawang magkapatid na babae ay matagal nang hindi nagkita, masayang namili ng magkasama at si Lito ang namamahala sa pagdala ng mga bag. "Hoy, ikuha mo kami ng isang tasa ng bubble tea." Si Angel, kasama ang kanyang malababae na ugali, ay nagutos kay Lito. Dahil siya ay nakababatang kapatid na babae ng kanyang kasintahan, hindi tumutol si Lito at agad na umalis upang maghanap ng tindahan ng bubble tea. Makalipas ang 10 minuto, nang bumalik siya na may dalang bubble tea, nalaman niyang wala na si Angel at ang kasama niyang si Sunshine. Ang mga nakakalat na shopping bag sa buong lupa ay nagmungkahi na may nangyari sa kanila. Nakakunot ang noo niyang tinanong ang isang server na nakatayo, saan nagpunta ang dalawang babaeng iyon. Sumagot ang server, "Hindi nagtagal pagkatapos mong umalis, dumating ang isang grupo ng mga tao at dinala ang mga babae. Sumakay sila sa isang itim na van." Agad na nagdilim ang mukha ni Lito. Hindi niya akalain na magkakaproblema sila pagdating nila sa Hong City. Mabilis niyang inilabas ang isang itim na business card at tinawagan si Wei Tian, "Maaari mo ba akong tulungang tingnan ang footage ng surveillance?" Si Wei Tian, na nag-iisip pa rin kung paano manalo kay Lito, ay nakita ito bilang isang pagkakataon. Mabilis siyang tumango sa tuwa, "Yes, give me the time and location." Sinabi sa kanya ni Lito ang mga detalye at sinabing, "Bumalik ka sa akin sa loob ng 10 minuto." Walang pagkaantala, sumang-ayon si Wei Tian. Pagkalipas ng 5 minuto, tumawag muli si Wei Tian, "Master Argel, nahanap ko na. Nakakuha na rin ako ng impormasyon sa van." Naging seryoso ang mukha ni Lito, at pinahahalagahan ang pagiging perceptive ni Wei Tian. "Magsalita ka." Sinabi ni Wei Tian, "Ang kotseng ito ay pagmamay-ari ng pamilyang Su, at inalis nito si Miss Su. Dapat ay mula sa pamilyang Su." Nang marinig ito, nagpakawala si Lito ng nag-aatubili na buntong hininga. Kung kinuha ng pamilya Su si Sunshine, hindi bababa sa hindi siya nasa anumang panganib. Sa sandaling ito, nauutil si Wei Tian sa kabilang dulo ng telepono, "Master Argel, kung may oras ka ngayong gabi, maaari mo ba akong samahan sa isang dinner party?" Dahil malaki ang naitulong ni Wei Tian ngayon, hindi nagatubili si Lito at direktang sumang-ayon. "Salamat, Master Argel. Mag-aayos ako ng sasakyan para sunduin ka." Masayang ibinaba ni Wei Tian ang telepono. Samantala, pumara ng taxi si Lito. Nang makapasok siya, nagtanong ang driver, "Saan?" Isang malamig na arko ang nabuo sa sulok ng bibig ni Lito, "Su Family." Kabanata 705. Hong City, tirahan ng pamilya Su. Isang itim na sasakyang pangnegosyo ang nakaparada sa harap na courtyard, kung saan bumaba sina Sunshine at Angel. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas ng hindi nagmamadali, ang kanyang mukha ay nagdilim at nagpapakita ng malinaw na pagkadismaya habang sinulyapan niya si Sunshine. Siya ang ama ni Sunshine, si Dexu.
Nagsalita si Dek sa malungkot na tono, pagkalipas ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay minabuti mong umuwi. Hindi sumagot si Sunshine, isang panunuya ang bumabalot sa gilid ng kanyang bibig. Habang ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa kanyang likuran, sinabi ni Dek, napapanahon ang iyong pagbabalik. Ikaw ay nasa edad na para sa pag-aasawa ngayon. Nakapili na ako ng kapareha para sa iyo ang young master ng pamilya Luo, si Lash Luo. Kayong dalawa ay magiging engaged na sa loob ng ilang araw. Bahagyang nagsalita si Sunshine, hindi ako sang-ayon. Nagsalubong ang mga kilay ni Dek, hindi ka sang-ayon. I have a boyfriend. The reason I came back this time was to tell you this. Bukod sa kanya, ayoko ng ibang lalaki. Diretso ang tingin ni Sunshine sa mga mata ng kanyang ama, hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Malamig na sumigaw si Dek, bastos. Wala kang karapatang magdesisyon. Ang bagay na ito ay aking panawagan. Naikuyom ni Sunshine ang kanyang mga kamao, namumula ang kanyang mga mata habang sinasabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, namumuhay na kami ni Lito bilang mag-asawa, imposibleng magpakasal ako sa ibang lalaki. Ikaw. Walang alam na babae ka. Galit na galit, itinaas ni Dek ang kanyang kamay at sinampal si Sunshine. Mabilis na namula ang pisngi ni Sunshine, tumutulo ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit itinikom niya ang kanyang mga ngipin ng hindi umimik. Ipagpapatuloy pa sana siya ni Dek, ngunit nang makita ito, si Angel ay nagmamadaling humakbang para pigilan siya, ngunit hinarang siya ng mga katulong ng pamilya Su. Maya-maya lang, dumating ang isang katulong para magulat, may isang binata sa labas na naghahanap kay Miss Sunshine. Nagdilim ang mukha ni Dek, at sinulyapan niya si Sunshine, aba, ngayon, kumakatok sa pinto ang ligaw na lalaki, baliin ang kanyang mga paa. Hindi. Mabilis na tumakbo si Sunshine patungo sa pinto, ngunit hinayla siya pabalik. Naghihintay si Lito sa pintuan, ngunit nang makitang walang lumalabas, papasok na sana siya nang mula sa loob ng tarangkahan, 5 o 6 na malalakas na lalaki ang lumabas, bawat isa ay may hawak na patpat na bakal. Kumunat ang noo ni Lito, nagsalita sa malamig na boses, hindi ako nandito para makipag-away, gusto ko lang makita si Sunshine. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga miyembro ng pamilya ni Sunshine. Ayaw ni Lito na gumamit ng karahasan. Kung hindi, sa init ng ulo niya, matagal na siyang sumugod. Haha, sa kaawa-awa mong tingin, gusto mong makita si Miss Sunshine, ang poloka na gustong kumain ng karne ng sisni. Pinandilatan ng malakas na lalaki si Lito sa masamang kalooban. Itinuro ng isa pa si Lito gamit ang kanyang bakal na patpat, na nakangiti, anak, inutusan kaming baliin ang isang paa mo. Huwag mo kaming sisihin, ikaw mismo ang nagdala nito. Hindi ito lugar para sa iyo. Dahil doon, pinalibutan ng ilang tao si Lito, naghahanda na kumilos. Biglang nanlamig ang mukha ni Lito. Nakikita ko, dahil ayaw mong igalang kapag ang ilan ay ibinigay, hindi ako magiging magalang. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kamao at hinampas ito sa ulo ng isa sa mga lalaki. Nang makita ito, ang iba ay umiling sa pangungutya, haha, may bula ba ang batang ito sa kanyang ulo? Hindi ba niya nakikita ang mga bakal sa ating mga kamay? Pabalik-balik na ginamit ng lalaki ang bakal para harangin si Lito. Bang! Sinamahan ng isang nakakatusok na ingay, ang baras na bakal ay nakayuko sa isang 90 degree na anggulo. Ano? Natigilan ang lahat, Iron Man ba ang batang ito? Sa sumunod na segundo, kinuha ni Lito ang bakal. Gamit ang isang kamay ay pinilipit niya ang bakal na pamalo upang maging hugis pretzel. Hingal na hingal ang lahat, mas malawak pa ang bibig nila kumpara kanina. Ito ay literal na hindi makatao, hindi ba? Ang tono ni Lito ay hindi kapani-pani walang malupit, sino mang humadlang sa akin, ito ang kahihinatnan. Nang matapos, itinapon niya ang bakal na may kalampag at matapang na humakbang papasok sa tarangkahan ng pamilya Su. At ang mga taong iyon ay patuloy na umaatres, walang sino mang tao ang nang-ahas na labanan siya. Naghihintay si Dek ng balita na nabali ang binti ni Lito, nang tumakbo ang isang nasasakupan sa takot. Not good. Not good. Pumasok na ang batang iyon. Nagulat si Dek, lumingon siya at nakitang papalapit na si Lito. Biglang nagdilim ang kanyang mukha, na sinisigawan ang kanyang mga nasasakupan, kayong mga kabiguan, hindi ba dapat na baliin mo ang kanyang binti? Bakas pa rin sa mukha ng iilang taong iyon ang pagkagulat habang nakaturo kay Lito, na uutel, Tama na. Nawalan ng pasensya si Dek, at tinugon si Lito, bata, bilang paggalang sa mga nakatatanda, pakakawala na kita sa pagkakataong ito. Umalis ka at huwag nang magpakita muli kay Sunshine, hindi ko na ituloy ang ating mga isyu. Gayunpaman, hindi man lang siya nilingga ni Lito.
Paglampas sa kanya, humakbang siya sa harap ni Sunshine, hawak ang kamay nito. Sunshine, alis na tayo. Tumingin si Lito kay Sunshine. Nag-iisa lang siya sa paningin niya. Tumango si Sunshine, at sabay na silang aalis. Tumigil ka. Sumigaw ng malakas si Dek, malungkot ang kanyang mukha. Sino ka sa tingin mo, bata? You don't deserve to put a finger on my daughter. Hindi siya pinansin ni Lito, ang kanyang tingin ay nakatuon sa galit na pulang marka ng kamay sa mukha ni Sunshine, at ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sinaktan ka ba niya? Malamig niyang tanong. Si Sunshine ay hindi umimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang tumulo ng mga luha. Bumungad kay Lito ang pag-unawa, habang dumiretso siya kay Dek, tinitigan siya ng malamig na tingin. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng pangamba si Dek, na para bang siya ay tinitigan ng isang mabangis na hayop, na nagpatalsik sa kanyang likod sa malamig na pawis. Ano? Anong ginagawa mo? Ako ang ama niya, may karapatan akong disiplinahin siya. Wala siyang kahihiyan na makipag-caver sa isang naghihikahos na tulad mo. Makamandag niyang sabi. Sa isang hampas. Sa sumunod na segundo, walang awa siyang sinampal ni Lito sa kanyang mukha. Si Dek, kinulong ang kanyang mukha sa gulat, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay tumitibok sa galit. His eyes were bloodshot, like a cornered animal. Sa kabila ng pagiging respetadong figure, ang pagpapahiya sa publiko ng isang junior ay sapat na para kumulo ang kanyang dugo. Galit na galit, sumigaw si Dek, halika kayo, basagin mo muna ang mga kamay ng batang ito. Maraming mga tulisan ang sumugod, handang supulan si Lito. Itinaas ni Lito ang kanyang paa, na may tigi-isang sipa, pinalipad niya silang lahat. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 3 segundo. Nagulat ang lahat, hindi nila inaasahan na napakahusay ni Lito. Malamig na tiningnan ni Lito si Dek. Kanina lang, sinampal kita bilang respeto, dahil tatay ka ni Sunshine. Kung hindi, bangkay ka na. Anak, sa tingin mo ba hindi ka magagapi dahil lang sa marunong ka sa martial arts? Sa panahong ito, money talks. Kung walang pera, si Sunshine lang ang makakasama mo. Si Dek ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita siya. Nang marinig ito, isang mapang-uyam na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito, ano ang halaga ng pera? Kung gusto ko ito, palaging may mga taong handang ibigay ito sa akin sa napakalaking halaga. Pagkarinig nito, nagtawanan ang lahat. Maging si Angel ay ipinikit ang kanyang mga mata, ikaw, mula sa malalim na kabundukan, isang hindi marunong bomb-asa at sumulat na nagtapos ng elementarya, nakakabilib. Nang marinig ang mga salita ni Angel, lalo pang tiningnan ni Dek si Lito, umiling-iling at malamig na tumawa, bata, nakakatuwa kang ignorante. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Lito. Hinailan niya si Sunshine at mahinang sinabi, let's clear. Isasama ko siya. Sino mang sumubok na pigilan kami, mamamatay. Habang binibigkas ang salitang, mamatay, para bang biglang tumigas ang nakapaligid na hangin, at bumaba ng husto ang temperatura. Gayunpaman, hindi naniniwala si Dek at ang kanyang partido na may kinalaman ito kay Lito. Alam na alam ni Dek ang kahangahangang kakayahan ni Lito at alam niyang hindi niya ito kayang harapin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, at agad niyang ipinakita ang isang tusong ngiti, kung pipilitin mong makasama si Sunshine, hindi ito imposible, ngunit dapat mong gawin ang 3 bagay. Walang pakialam na tumugon si Lito, sige. Ngumisi si Dek, hindi ko pa nabanggit kung ano ang 3 bagay na iyon, gayunpaman, tiwala ka pa rin. Nagkibit balikat si Lito, walang pakialam na nagpahayag, para sa akin, hindi mahalaga. Tumikim si Dek sa loob, tama, hindi mahalaga, dahil hindi mo magagawa ang alinman sa mga ito. Malakas niyang inihayag, kung gayon, makinig kang mabuti. Una, kailangan mong magbigay ng dot na 50 milyon. Pangalawa, kailangan mong maghanap ng isang kilalang tao sa Hong City upang gumanap bilang matchmaker. Pangatlo, kailangan mong talunin si Patrick Go. Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ng lahat, at tumingin sila kay Lito ng may kaunting simpatiya. Agad na umiling si Sunshine, hindi, tatay, pinapahirapan mo siya. Kung hindi mo makakamit iyon, hindi ka karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Kung Su. Malamig na tiningnan ni Dek si Lito, bata, kung sa tingin mo ay hindi ka magtagumpay, pagkatapos ay talunin mo ito ng maaga. Kung maglakas loob kang gumawa muli ng gulo, tatawag ako ng pulis. Sige, tanggap ko. Walang ekspresyong tumango si Lito. Ngumisi si Dek, oh. Tanggap mo. Not to mention others, kilala mo pa ba kung sino si Patrick Gu? Umiling si Lito, totoo na nagsabing, wala pa akong narinig tungkol sa kanya. Hahaha.
Nang marinig ito, kumagalpak ng tawa si Dek, mapanghamak na sinabing, maglakas loob kang tanggapin kahit na hindi mo kilala kung sino si Patrick Go. Pinapayuhan kitang intindihin pa at mag-isip ng 3 beses bago ka magpatuloy, baka mapatay ka. Casual na sumagot si Lito, hindi ko kailangang intindihin dahil hindi siya maaaring maging kapareha ko. Nang marinig ang pagmamayabang na ito, inakala ng lahat na siya ay mainit na hangin. Ang mga mapanuksong sulyap ay ibinato kay Lito ng sunod-sunod dahil sa kanyang ignorante na pagmamataas. Hindi na nagsalita pa si Dek. Si Lito, na ignorante at mapagmataas, ay ayon sa gusto niya. Ngunit si Patrick ay isang pambihirang martial artist, ang nangungunang manlalaban sa lungsod ng Hong, na may hindi mabilang na taunang mga kalaban sa ilalim ng kanyang sinturon. Kung ang berdeng sungay na ito na si Lito ay maglakas loob na hamanin siya, hindi ito naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari niyang gawing kapaki-pakinabang ang mga kamay ni Patrick para madaling mawala si Lito sa mundong ito. Tito. Noon lang, may lumapit na figure, nakakagulat na si Lash Luo. Nang makita ni Dek si Lash, puno siya ng mga ngiti, isang malaking kaibahan sa dati niyang kilos. Tumingin sa kamay ni Lash na may benda, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala, "Oh my, anong nangyari sa kamay mo?" Agad na nagdilim ang mukha ni Lash at malamig siyang ngumuso, "Huwag mo nang banggitin, sinalakay ako ng isang maldita na tulala. Kung sakaling makita ko siyang muli, ako." Naputol siya sa kalagitnaan ng pangungusap nang lumingon siya at nakita si Lito, na matalim na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga salita ay sumakal pabalik sa kanyang lalamunan, na nagpapula ng kanyang buong mukha. Nalilitong tanong ni Dek, "Kung sakaling makita mo siyang muli, ano ang gagawin mo?" Tiyak na sinadya ni Lash na magmukhang nananakot, ngunit kung nalaman niya na si Lito ay nakatayo sa tabi niya, pipigilan niya ang kanyang mga salita. Ang pag-iisip na harapin si Lito ay nagpasindek sa kanya, at tinawanan niya ito sa pagsasabing, "Wala. Talagang wala." Sinulyapan niya si Lito at napansing walang laman ang kanyang mga kamay, na humantong sa isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. "Tito, tignan mo yang dinala ko sayo." With that, inabot ni Lash ang hawak niya kay Dek. Sila ay dalawang napakagandang bakal na kahon. Sa sandaling binuksan sila ni Dek, isang malakas na aroma ng tsaa ang naanod sa hangin. Nagliwanag ang kanyang mga mata, "Ito ba? Iron Goddess. Tio, ikaw ay talagang mahusay na nagbabasa at malawak na kaalaman." Tumango si Lash, sadyang sumulyap kay Lito, at malakas na sinabi, "Oo, ito ang Iron Goddess of Mercy na na-auction ilang araw na ang nakakaraan. Alam ko na ikaw, Uncle, ay palaging mahilig sa tsaa, kaya sinadya kong ibigay ito sa iyo." Kaagad, may isang tao sa gilid na nagulat na bumulalas, iyan ang pinakamataas na gradong Iron Goddess tea, nagkakahalaga ito ng mahigit 600,000 para sa 1 kilo, tunay na mataas ang presyong tsaa. Tunay na mayaman ang batang Luo. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Dek kaya namula ang kanyang mukha. Tinapik niya si Lash sa balikat, "Ito ay napakamaalalahanin para sa iyo. Kung sino ang kunin sa iyo bilang manugang ay napakaswerte." Habang sinasabi ito, binigyan niya ng makahulugang tingin si Sunshine. Na may mapang-asar na hitsura sa kanyang mukha, tumingin si Lash kay Lito na parang sinasabi, "Ano sa tingin mo ay magkakaroon ka ng pagkakataon laban sa akin?"